Hi Beb, this is Ivy and welcome to my channel. Kayo ba ay nakapag-file na ng sickness benefits sa SSS pero kailangan mong mag-file ulit for another sickness benefits sa kaparehong pagkakasakit or aksidente? For today's video, I'm gonna show you how to file a claim for another or extended days for sickness benefits with employees' compensation benefits online from hospital confinement to home confinement. If you are interested na malaman kung paano ito gawin, please keep watching until the end of this video. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I invite you to please do like, share, comment, and subscribe to my channel. Don't forget to hit the notification bell para updated ka sa mga bago kong video gaya nito. Without any further ado, let's get started. Now, let's do the sickness notification filing online. Recap ko lang kayo, Beb, may in-upload ako na video na may title na Part 1, Paano mag-file ng SS Sickness at Easy Sickness online. At yung Part 2 naman ay about kung paano mag-file ng Sickness Benefits Reimbursement Application or SBRA for hospital confinement. For today's video, ito naman po ay part 3 na. Home confinement naman po ang ipaprocess ko dahil na-extend ang pagpapagaling ng employee na naaksidente. Okay? Pumunta sa SSS website. Ang gagawin ko ngayon, Beb, ay Employer's Account Guide, pero ang procedure ay almost same lang din po sa individual member filing. Just click Employer Login. Then, enter the employer's credentials login. Take note lang po, ang may access lang po sa employer's account ay authorized user ng company. Then, click Sign In. Para sa mga naka-enable ng TOTP gaya nito, ilagay lang po ang 6 digits TOTP na makikita sa Authenticator app nyo. Para naman sa mga hindi naka-enable ng TOTP, madadirect na po kayo sa dashboard ng My.SSS account. Dito sa dashboard ng SSS website, proceed tayo sa Benefits. Under Benefits, i-click ang Submit Sickness Notification. Or di kaya sa lower page ng dashboard, makikita ang Sickness Notification and click this. Then you will see the important reminders. Para sa mga first-timer mag-process online, para malaman kung ano ang requirements sa Sickness Notification, just click here to see documentary requirements. Check this out para mag-guide po kayo. Dito nyo naman po makikita ang approved disbursement account ng employer. Just click here if you want to update disbursement account dahil dito makikredit ang reimbursement claims like sickness and maternity benefits. Now, let's go back to the procedure. Then, click Proceed. Take note lang, Beb, na dapat ang status ng member sa SSS ay naka-permanent. Dahil kapag ito ay nakatag as inactive or temporary account, hindi po magpro-proceed ang application nyo. Okay? Just enter the CRN or SSS number ng member na magkiklaim ng sickness benefit. Continuous number lang po ang ilalagay, no space at walang dash. Next, may reminder dito na ang filing date must be within 5 days after start of home confinement or 1 year from the date of discharge for hospital confinement. Dahil kapag late filing ka, may epekto po ito sa computation ng benefits mo. And click Search. Upon successful entering the SSS number, automatic nang madidetect ng system kung ano ang name ng SSS member. So double check the details kung tama ang name ng member. If yes, i-enter kung kailan nag-start ang kanyang sickness. Beb, kung ito ay extension filing ng sickness benefits, ang ilagay nyo pong date dito ay yung panibagong coverage. Like for example, sa unang filing nyo ay up to November 3 lang ang covered nun. So dito, November 4 na po ang ilalagay. Day 1 ulit ng kanyang pagkakaaksidente o nagsimulang magkasakit. Pero yung ilalagay ko muna dito ay yung date of accident niya para makita nyo yung reason kung bakit hindi siya tatanggapin ng system. There are 2 types of confinement. Pwedeng home confinement or hospital confinement. Kung home confinement, dapat nagkasakit at least 4 days. Notification from employee to employer should be done by 5 days. At ang employer to SSS naman ay may another 5 days. Kung na-hospital naman,
exempted po ito sa 5 days notification rule. Ang filing po ay within 1 year from the date of hospital discharge. Bakit po pinapaubos muna ang company sick leave? Kasi mas malaki po yung bayad ng sick leave ng company. Di ba 100% ng inyong daily salary ang binabayaran sa sick leave? Sa SSS naman po, hindi po 100%, only 90%. Pero ang sick leave nyo po sa SSS ay pwedeng umabot hanggang 120 days within 1 year. Para naman po sa mga self-employed, voluntary, OFW, newly separated member, notification from member to SSS should be done by 5 days na direct na po sa SSS. Ang exemption lang po dito kapag na hospital confinement ay within 1 year from the date of discharge. Now, dito sa confinement location, piliin lang kung home or hospital. In this case, I choose home confinement. Next, ilagay kung ilang araw ang sickness number of days claimed base sa kanyang latest medical certificate gaya nito. Then, input the license number of attending physician. Makikita nyo po yun sa medical certificate ng employee na galing sa hospital. Now, select the date kung kailan nag-notify si employee sa employer regarding sa kanyang pagkakasakit or injury. Next, input the date kung kailan bumalik sa trabaho ang employee. Kung naka-sick leave pa rin siya, itik lang po yung box for still on leave. Next, ito naman po ay para sa employee's compensation. Kapag work-related ang kanyang sickness or injury, you can select the option yes para makapag-claim siya sa employee's compensation once approved. Kung hindi naman ito work-related, just click no. Since our case is work-related, dahil na-aksidente siya habang nasa trabaho, I choose yes and click proceed. Ayan, ito yung ibig kong sabihin kanina regarding sa date of sickness. Since new filing ito, ang ilalagay mo dapat na date of sickness ay yung day 1 ng panibagong sickness filing. Okay? I-correct ko lang yung date. Then, click proceed. Again, double check the details kung tama. For disbursement account, para sa mga SSS individual member, make sure na meron na po kayong approved DAEM. Bakit? Kapag easy sickness benefit po kasi, direct na po kasing makikredit ang easy benefit claims sa inyong approved DAEM either e-wallet or bank account. So, ibig sabihin, hindi na kailangang i-advance ng employer ang inyong easy sickness benefits. Kapag SSS sickness naman, ay kailangang i-advance pa rin ni employer ang benefits dahil sa account ng employer makikredit ang SS sickness benefit. Reminder lang po, the employer shall advance the benefit every regular payday. Kapag kayo po ay employed, ito po ay dapat paluwalan or abonohan ni employer ang inyong sickness benefit ng 100%. Hindi po pwedeng 50% or utay-utay ang pag-advance sa inyo. Then, kapag na-advance na sa inyo ang sickness benefit, ire-reimburse naman po ni SSS sa inyong employer by submitting supporting documents. Ipapakita ko naman sa inyo sa next video ang SS sickness reimbursement. So sa part 4 nyo na po iyon makikita. Now, dito naman sa disbursement accounts, automatic na siyang magre-reflect sa portal ng employer kung ano ang approved DAEM ng employee para sa easy sickness benefit. Gaya nito, na-recognize na ng system na may approved DAEM ang employee at ito ay ang CBC account. So dito na po direktang papasok ang kanyang easy sickness claims. Next step, mag-a-upload na tayo ng documentary requirements. Bago ka mag-upload ng mga documents, make sure na ito ay naka-PDF file at hindi lalagpas ang 3 MB bawat files gaya nitong mga scan documents ko at nire-rename ko na ito para madaling makita kapag mag-upload ako. Para naman malaman kung ano ang mga dapat i-attach sa medical certificate, i-click lang po natin itong information icon and here's the following information. Ito yung sample ng medical certificate na i-upload ko. Now, let's do the uploading. Click this choose file at hanapin ko saan nakasave ang mga scan documents mo. Kapag nag-change na ang file name dito, ibig sabihin nun ay naka-attach na ang inyong document. Next, easy supporting documents.
Click this to view the information. Nagkakaroon lang ng easy supporting documents kung ang fina-file mo ay work-related na sickness. Click Choose File to upload. Ito naman po yung mga documents na inattach ko. Beb, optional lang po itong Industrial Safety Accident Report. Since may company clinic sa workplace namin, nagpagawa po ako nito sa nurse on duty at ginamit ko din po kasi ito sa accidental insurance as supporting documents. Next, i-attach nyo din po yung job description ng employee. Ito naman po yung Employees Compensation Logbook. May tutorial video po ako nito kung paano to ginagawa. So check nyo na lang po iyon. Take note lang, Beb, dito sa remarks, dapat ikwento nyo kung paano na-injury or nagkasakit ang employee, then ipa-certified true copy nyo po sa employer. Attach SSS Form B309 gaya nito. Next, hospital or medical records. Click Choose File. Ito naman po yung mga available na medical documents na nakuha ko sa employee. Inattach ko lang po yung latest x-ray result niya gaya nito. Prescription ng doktor at pati mga resibo. Once na na-upload mo na ang mga documents, double-check the details. Then, click lang po ang Proceed. Read all the certification information. After reading, i-tick ang box and click Submit. May prompt message na magpa-pop up. Click Yes to continue. There you go, you have successfully submitted the sickness notification application. As you can see here, dalawa ang transaction number for claims. Ito ay para sa sickness claim at employees compensation claim dahil na-aksidente siya habang nasa trabaho. Itong sickness notification application ay mapo-forward sa Medical Evaluation Center ng SSS. You still have to wait for the approval of the SS sickness notification para malaman natin kung ilang araw ang approve bago tayo makapag-file ng sickness reimbursement. Ang easy naman po ay diretsyo nang makikredit sa employee's account. So ganun lang kadali kung paano mag-file ng sickness notification online and there's no need to visit the SSS servicing branch. After few days or months, depende sa evaluation ng medical case nyo, may marireceive na email ang employer galing sa SSS na approve na ang sickness application for SS sickness gaya nito. Aside from that, si employee naman ay makaka-receive din ng ganitong email regarding naman sa update ng easy application. So pwede na po kayong mag-file ng sickness reimbursement online. Sa next video ko ipapakita ko sa inyo kung paano naman i-file ang sickness reimbursement online sa Part 4. Baka may magtanong sa inyo kung gaano katagal ang approval ng SS sickness benefit. Beb, ito ay hindi pare-pareho at depende po ito sa SSS. Ang SSS processing time ay umaabot ng 1 to 3 months ang verification ng medical team, depende pa sa medical case nyo. So I think that's it for this video. Sana nakatulong sa inyo and please do not forget to like, share, comment, and subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga bago kong video gaya nito. Thank you and God bless everyone. Follow for more.